Hello mga kasari, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Sobrang good morning pa mga kasari, naririnig nyo pa tumitilaok pa ang manok. At iba pa rin yung boses ko ngayon dahil hindi pa po ako umiinom ng mainit na Milo or gatas. Hindi na kasi ako mga kasari nagkakape. So maririnig nyo tumitilaok yung mga manok. So for today's video mga kasari, isi-share ko sa inyo kung paano po ako nagpe-presyo ng aking mga delata. Ayan, yung mga delata natin dito sa ating patungan. So, hindi yan mga kasari kompleto, pero isi-share ko pa rin sa inyo kung paano ako magpatong. Disclaimer lang po mga kasari, hindi po tayo magkakaparehas ng pinamimilihan. Hindi po tayo pare-parehas ng strategy sa pagpepresyo ng ating mga paninda. At wag niyo po akong i-bash kung medyo mura yung pagpepresyo ko, kung sasabihin nyo palugi. Pero may tubo naman po yan mga kasari, hindi naman po siguro lalaki at lalago kahit papano ng konti yung aking tindahan kung mali po yung pagpepresyo ko dito sa aking sari-sari store ng aking mga paninda. So ito ay gusto ko lang i-share sa inyo yung pagpa-pricing dahil madaming nagre-request na mag-pricing ka naman, mag-price update ka naman. So eto na yun guys. Ang i-share ko naman sa inyo is kung paano po ako magpresyo at magpatong sa mga paninda ko pong delata. So kung mapapansin nyo mga kasari, meron sigurong mga delata na meron sa inyo na wala sa akin. So, yung mga delata na nandito lang po sa akin, mga kasari, is yung mga delata na hinahanap sa akin ng customer or yung mga binibili sa akin. So, yun guys, mag-start na po tayo. So, ayan ngayon mga kasari, yung mga paninda po nating delata. Hindi po siya karamihan. At kung ano man po yung nakikita nyo sa inyo na wala dito, ibig pong sabihin, ito po yung hinahanap dito sa aking tindahan ng aking mga customer. So medyo kulang-kulang lang mga kasari dahil hindi pa tayo nakakapamili. Kaka-order ko lang sa grocery and then siguro later or tomorrow morning, tsaka kami mamimili ni partner. Ang dami kasi naming inaantay ngayon na mahalagang na hindi talaga kami pwedeng umalis. Kasi kapag umalis kami, baka hindi matuloy or hindi namin ma-receive kung ano man yung inaantay namin. So, eto guys, share ko na sa inyo. May dumating lang na tricycle. Yung bentahan at magkano yung patong ko dito. Kung ilang porsyento ang patong ko sa mga delatang ito. Pati na rin ito guys sa taas. So, sa gatas, mga kasari, dito, ayan. Ang patong ko lang dyan, hindi ako nagbe-base sa percent. Basta kung magkano ko nari, 35 yung puhunan, 35 something, pinapresyon ko siya ng 40. Ayan, 40 ang presyo ko ng Alaska Evap. Pero kapag mga ganito nang ang tataas ng bentahan, pati ito, dyan ako nagbe-base. Kapag mataas ang puhunan, nag-a-additional ako ng 10 to 15%. So, dito guys, ang patong ko dito sa Alaska na yan, na gatas, is nasa 10% lang kasi 54 yung puhunan po niya, mga kasari. 54. So, 6 pesos lang. Eh, nakita ko may bit-bit nito, may price tag. Nung yung naghahanap sa akin dati, ngayon wala pa ako. Ngayon meron na ako. 68 yung bentahan nung nabilhan niya, sa akin 60 lang. Nakita ko kasi yung price tag, tinignan ko talaga, 'di ba? Etchosera tayo. Tapos itong sa cowbell, mga kasari, ang puhunan na ng cowbell nasa 45 something. So, ginawa ko ng 50. Magkano lang po ang bentahan ko dati ng cowbell? Basta sa mga gatas, at least 5 pesos above ako. Pero dito, mga kasari, sa maliit na evap, yan, ang patong ko dito ay 3 to 4 pesos. Depende kung saan ko binili. Meron kasi 19 ang puhunan. Ewan ko kung kay Pure Gold. 22 kasi bentahan ko nito. So, plus 3 lang. So, 10% lang yung patong natin. Diba? Tapos, dito guys, sa mga sardinas, wala na akong tagto 27 pesos. Lahat na po yan, mapa green, mapa red. Wala na akong ligo na red. So, ang puhunan po niyan, nasa 24.70, ganyan. So, kung ira-round up po natin, nasa 25 pesos po yung puhunan ng mga sardinas. So, ang patong po natin dyan, dahil 28 yung ating bentahan, ayan naman po, may mga price tag po siya. So, 12% po yung patong po natin. So, meron akong kodigo dito guys, ayan o.
dun sa mga ilang delata. 12% yung patong po natin sa mga sardinas. Mura na po yan mga kasari, ang bentahan ko na 28 kasi alam ko sa labas, sa mga competitors natin, lahat ng klase ng sardinas nila 30 pesos. Kasi nakausap ko yung isang may-ari ng tindahan, ang patong niya daw sa mga delata niya ay 20%. So, wala naman tayong masisay doon kasi kanya-kanya nga, 'di ba? Sabi ko nga po sa inyo, kanya-kanya po tayo ng pagpepresyo sa ating mga panindang delata or kahit ano pa man pong meron sa ating tindahan. Talagang nag-iiba-iba tayo ng presyo. So, next naman po, dito tayo sa mga maliliit. Ayan. Basta mga maliliit na ganyan, plus 3 ang patong ko mga kasari. Gaya nitong Lucky 7. Kung 20 ang bentahan ko nito, di ang puhunan nito 17. Tapos ito naman 23 ang 20 ang puhunan niyan. Tapos ito dahil 31 yan, ang puhunan nito 28. Yan, basta plus 3 lang ako ng plus 3 mga kasari. So dito yata nasa 3 something yung tubo natin dito. So yung ano po natin dyan sa mga maliliit is nasa 10% din ganyan. Hindi tataas sa 15% dyan sa mga maliliit mga kasari na delata. Actually dito nga sa dito nasa 15% yung patong natin dahil 20 yung puhunan, 'di ba? 20 ito dito 20 ang puhunan, 23, 'di ba, mga kasari. So ito yung pinakamura na guys. Pero meron akong ito naka-sachet, Carne Norte, 15 lang. Puhunan nito nasa guys, 12 something. Nasa 250 lang yung patong ko diyan sa CDO Carne Norte na naka-tetra pack. So ang next naman guys, dito sa mga delata, dito muna tayo sa pangmayaman na corned beef sa Pure Foods. Ito rollback ako dito dahil mura ang bili ko kay Pure Gold, mas mahal sa gyms. Dating 89, 87 na lang, nagbaba ako ng 2 pesos. Pero ang puhunan niyan guys kay Pure Gold 79. So magkano? 8 yung patong natin. So sa 8 na patong na yon mga kasari ay 15% lang po yun yung patong natin dito. 15%. Ayan yung aking computation Ayan. 15%. Kapag mataas guys ang puhunan, syempre may karapat dapat din na presyo dyan. Kasi mahal nga ng puhunan, hindi naman porket 79 ang bili natin, ibebenta lang natin ng 80 or 81, edi talo tayo doon. 'Di ba mga kasari? Tapos nagbiyahe ka pa, edi wala ka nga talagang tinubo doon. Parang binenta mo lang sa puhunan. Tapos, next naman guys, meron tayong ganito. Dahil may nag-request na ang medyo masarap-sarap na luncheon meat, bumili ako nito. 97 guys ang puhunan nito. Alam nyo ba, kapag mataas ang puhunan, dapat yung percent na patong mo, hindi ng 20% kasi sobrang mahal na ng paninda mo. So, ang patong ko po dyan ay 13%. 110 po ang aking bentahan. Syempre kapag mahal, dapat malaki naman yung natin, lalo na kung hindi fast moving, may iilan lang na naghahanap, 'di ba? Kaya ang binili ko nito dalawa lang, yung isa nabili na. So 13% lang guys ang ating patong, 13 to 14%. So yan po mga kasari. Tulad dito guys, dahil meron akong nabilihan na mura, dating 42 ito sa akin, nag-rollback ako ng 2 pesos, siname ko na sila. Ito pala, dating 42, mas mahal kasi ang maanghang, siname ko na guys na 40. Ito dating 42, 40 na lang. Syempre guys, ako naman bilang isang tendera, may care din tayo sa mga bumibili. Hindi porket nagbaba, hindi ka na magbababa. Syempre, kapag nagbaba, magbababa din tayo ng presyo. Para naman si customer ay matuwa din minsan. Kahit papano ngayong 2025, may mga bumababa. 'Di ba mga kasari? Hindi yung lahat na lang pataas ng pataas yung presyo. Tulad nito guys, yung mga tuna natin na apritada, adobo, caldereta, mechado. 32 yung bentahan natin yan. So, yung patong natin dyan is nasa
kulang-kulang 4 pesos. Kasi yung puhunan niyan, 28. So, nasa 4 pesos. Yun yung patong natin dyan. So, mura pa nga yung bentahan natin dahil sa iba 35 daw yan. Ewan ko kung bakit ang mahal nilang magpresyo, pero wala naman tayong pake sa pagpepresyo nila. Hindi natin pwedeng pakialaman ng pagpepresyo ng presyo ng iba. So, ito, yung Argentina giniling, ayan. Puhunan yan guys, nasa 28 or 29, 32 natin binibenta. Same dito sa Bicol Express. 32 sila parehas. Yan. Paminsan-minsan guys, ito, naso-sold out. Kaya bumili na rin ako ng ano. Dati wala ako nito, maliit lang. Pero dahil may naghahanap ng medyo mas malaki, nagdagdag ako. Pero dalawa lang. Kasi nga, yung mga request naman minsan ni customer, hindi naman porket request, binibili natin, bibili na agad tayo ng isang box. Minsan pa iba-iba sila ng isip. Kapag nabili mo na, hindi naman pala sila bibili sa susunod kapag meron ka na. Tulad nito, request yan. Sinabi ko naman na meron na akong shampoo na guard. Hanggang ngayon, 1 dosena pa rin, wala pa ring bawas, 'di ba? Kaya na ano ko guys, bumili minsan ng mga request tapos hindi naman binibili ng customer. Tulad nito guys, ayan, San Marino. Ang patong natin dito, hindi basta sa mga maliliit na delata, hindi siya umaabot ng 5 piso. Sa mga mahal lang ang puhunan, doon umaabot ng above 5 pesos yung patong natin. Pero sa mga ganito, magkano puhunan nito? 28. So, 4 pesos yung patong natin. Yan. Minsan nga nakakabili ako ng 30 ang puhunan yan. So, nasa 29 something. So, magkano lang, o, diba? Ubus na yung Rino natin and then Pure Foods Luncheon Meat na isa yung tagta 38. Pero ang patong ko doon nasa 4 point something. Kasi puhunan no, nasa 33 something, bentahan natin 38. Yun dun sa Pure Foods Luncheon Meat na Chinese style luncheon meat, ayun. Tapos dito guys, nag-rollback din ako dito sa Hot and Spicy. Dating 40 ito sa akin, siname ko na rin sa Flaxseed Oil na 39. So ganyan ako mga kasari, kapag nagbababa din ako ng aking bentahan. Tulad nito guys, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, laging mahal ang maanghang. Ayan. So, ang puhunan nitong Flaxseed Oil, 35 yung bentahan natin. Kita nyo naman sa price tag. Laging 10% to 15% lang guys yung patong ko sa aking mga delata. So, itong Flaxseed Oil na 5552 na, ang puhunan nito nasa 32. Tapos ito, puhunan nito nasa 33 something. Kaya, 36 na guys yung aking bentahan. Take note mga kasari, ang mga delata kay Pure Gold medyo pricey. Kaya titingnan nyo yung mga papamilihin nyo. Tulad nito, kay Pure Gold ko pa yata yan nabili. Tapos pagtingin ko dun sa isang wholesaler, ang baba. Pero sinim ko pa rin yung bentahan ko. Kasi nga, ayoko ng pabago-bago ng presyo. Depende na lang kung hindi nakakalayo dun sa isang napamilihan ko, tapos dun sa isa, yung kanilang puhunan. So, sana nagigets nyo ako mga kasari. Tapos ito, meatloaf. Although pwede kong presyohan din yung Argentina meatloaf ko ng 26, ay ng 25 tulad ng sa CDO. Kaso 'di ba mas ano naman yung tatak ng Argentina, kaya ginawa ko siyang 26. Dati nga 27 pa sa atin to. So alam ko may nagtitinda din ng 24, ng 25. So 'di ba nga, kaya nga sabi ko sa inyo mga kasari, kanya-kanya tayo ng pagpepresyo. Ubos na yung Argentina corned beef ko pero doon dating 39 ako doon, naging 38. Ngayon, 37 na lang yung bentahan ko, yung 150 grams na corned beef na Argentina. Yung ganito, na medyo ganito kalaki. 37 na lang yun guys sa akin. So, magkano yung puhunan nun? Nasa 33 something. Nasa 3 pesos din yung patong ko dun. So, nasa ano din tayo, 10%. So, yan guys, ganyan ako magpresyo ng aking mga delata. Pero ito guys, medyo pricey ito. Saba squid. 53 yung bentahan ko, yung puhunan niya nasa 48, ganyan, 49. So, hindi din naman kalakihan yung patong natin, nasa 4 pesos din. Yan. Tapos yung saba, gayon din, mga nasa 3 to 4 pesos yung patong natin. Basta pag mura guys, at mabilis yan mapapaubos. Pero, kung mapapansin nyo, kapag mura yung bentahan ko kaysa sa inyo, ibig sabihin nun,
yung item na yon is fast moving. Kapag medyo mataas sa akin, tapos sa inyo mababa naman, ibig sabihin yun, slow moving yung dalata ko na yon. So, ayun guys, ganyan po ako mag-pricing sa aking mga dalata dito sa tindahan. So, yun lamang po mga kasari, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano din kayo magpepresyo sa inyong sari-sari store. Thank you so much for watching mga kasari. Bye!